Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na bago dumating ang araw ng paghuhukom ay lalaganap ang kamangmangan, mawawala ang kaalaman at dadami ang pagpatay. Sinabi rin niya, kabilang sa mga tanda ng araw ng paghuhukom ay ang pagkawala ng kaalaman, paglaganap ng kamangmangan, pakikiapid at pag-inom ng alak. Magiging kaunti ang kalalakihan at dadami ang kababaihan hanggang sa humantong na ang bawat isang lalaki ay may katumbas na bilang ng 50 babae. Ang dahilan ng pagkaunti na ito ng kalalakihan ay ang pagdami ng mga digmaan na magaganap sa dulo ng panahon. Subalit hindi lamang ito dahil sa digmaan ng mga Muslim laban sa mga hindi Muslim. Bagkus ito ay dulot din ng pakikibaka ng mga Muslim laban sa isa't isa. Mga pagpatay na sa maraming pagkakataon na hindi nalalaman ang dahilan nito o layunin nito. At napapaloob dito ang pagpatay ng Muslim sa kapwa Muslim dahil lamang sa politika, maliliit na bagay at maging sa paglaganap ng terorismo. Na ang mga terorista na kabilang sa mga Muslim ay papatay ng mga Muslim sa mga walang saysay na dahilan. Na dahil dito ay didigmain din sila ng mga Muslim upang ipagtanggol ang mga tao. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago pa dumating ang araw ng paghuhukom ay ang Harj. Nagtanong ang kanyang mga kasama, ano ang Harj? At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang malawakang pagpatay. Ngunit ito ay hindi sa pakikidigma ninyo laban sa mga nagtatambal kay Allah. Bagkus ito ay ang pagpatay ninyo sa isa't isa. Hanggang sa patayin ng tao ang kanyang kapitbahay, patayin niya ang kanyang kapatid, patayin niya ang kanyang tiyuhin, at patayin niya ang kanyang pinsan. Nagtanong ang mga sahaba, matino pa ba kami sa araw na yaon? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ito ay mag-aalis sa matinong pag-iisip ng mga tao sa panahon na yaon, at ang mga tao ay magiging hunghang. Sila ay mag-aakala na sila ay naninindigan sa isang bagay, ngunit wala naman silang anumang pinaninindigan. Sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumpa sa siyang may tangan ng aking kaluluwa. Darating sa mga tao ang panahon na hindi malalaman ng pumatay kung bakit siya pumatay at hindi malalaman ng pinatay kung bakit siya pinatay. Dahil sa mga pangyayaring ito, ay tunay ngang napakahalaga na pag-aralan ng Muslim ang kanyang relihiyon at siya ay magkaroon ng tamang pag-unawa rito. Mahalaga rin na siya ay magkakaroon ng matatag na pakikisama sa pamayanan ng mga Muslim, lalo na sa maalam nang sa gayon ay hindi siya maloloko ng mga tao, ng mga kriminal na nagpapanggap na mga bayani ng Islam. Ang mga terorista, kadalasan ay nagsasalita sila ayon sa bugso ng damdamin at napakakaunting dalil. Kung gagamit man sila ng mga dalil o batayan, ito ay binibigyan nila ng baluktot na pagkakaunawa at sa limitadong pananaw lamang. Kaya, marapat sa Muslim na magpaibayo muna ng kanyang pag-aaral sa relihiyong ito at magsikap na makaunawa nito ayon sa tamang pag-unawa ng naunang henerasyon ng mga Muslim na siyang pinaka nakakakilala sa relihiyon na ito.